Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Alam kong kayo po ay nagtataka kung sino po ba itong inyong yung guest priest ngayong umaga. Nais ko pong ipakilala ang aking sarili. Ako po si Reverendo Padre Roxy Roflo from Clerics Regular of St. Paul, as known as Barnabite Fathers, isang miyembro or grupo po ng mga pari ng mga religyoso, misyonero, na kung saan itinatag po ito ni San Antonio Maria Zaccaria noong 1530. That was 16th century. Ang tanong, Father, isa po ba kayo sa mga pinakamatandang kongregasyon sa buong mundo? Yes. That was 1530. Ang tanong pangalawa, Father, bakit nga ba hindi kayo kilala dito sa ating bansa? Sapagkat kami po ay lumapag lamang noong sa Pilipinas, sa ating bansa, noong 1989. So more than 35 years lang po kami. At saan po ba ito ang inyong congregation, ang inyong formation, Father? Nandito lang po kami sa Marikina City po. At ako po ay isang prefect of discipline sa aming seminaryo, at the same time vocation director, na kung saan ang trabaho po nito ay tagapag-recruit ng mga kabataan. Hindi po para sa mga NPA, kundi para po sa mga gustong pumasok sa seminaryo. Kaya po iniyahan ko po kayo, mga ina, mga magulang, dito ho sa parokyang ito, kung mayroon po kayong mga kabataan na graduate lamang nito mga nakaraang March, no? Graduate ng grade 10. No, yakagin niyo po, encourage niyo po pumasok sa seminaryo, either diocesan or sa amin as a religious sa Clerics of St. Paul located in Marikina City. At para po pumasok sa senior high, lalong-lalo na si mga grade 12 graduate. At hindi lamang sa mga senior high or grade 12 graduate, pwede din po yung mga young professional na at least single pa rin sila, walang asawa. Mayroon kayong mga pamangkin, anak, apo, kapitbahay, kamag-anak na mga lalaki. Kayo po, mga magulang, ang unang mag-encourage sa inyong mga anak, apo at iba pa. No? Kasi karamihan sa aking pagtatrabaho o bilang misyon, bilang vocation director mula Luzon, Visayas at Mindanao, karamihan, ang dami pong nakapasa sa entrance exam. Pero pagtatanungin mo kung papasok po ba sa seminaryo, unang-unang dahilan, hindi po papasok sa seminaryo, Father, sapagkat ayaw ng aking magulang. Di mo ba? Minsan tayo po'y nagre-reklamo, bakit konti lang ang mga anak, ang mga pari. Ang tanong, tingnan niyo po din sa iyong sarili. No? Kung mayroon kayong mga anak lalaki, huwag po natin ipagkait sa simbahan, lalong-lalo na para ito sa simbahan o para kay Kristo. Di po ba? And remember, itong ating mga anak ay hiram lamang sa atin, sa ating buhay. Kaya huwag niyong ipagkait, no? Na, Father, ayaw ko pong ipasok sa seminaryo ang aking anak sapagkat ay sayang ang kanyang lahi. Yan pa naman ang aking naririnig lagi, no? Pag lalo na yung anak ay gwapo. Na minsan, bakit po ba? Para ba sa seminaryo, para sa Diyos ay puro na lang pangit ang ipapasok ninyo? No? Pwede din po yung mga gwapo, no? At sabi ko nga, hiram lamang natin ang ating anak. Huwag po nating ipagkait sa Diyos. Di ba? Kaya, nandito ho, baka hoy, may mga anak kayo.
welcome at bukas pa rin ang aming seminaryo para sa registration this coming year, 2026-2027. Now, ang tanong po niyo, taga saan po ba si Father? Ako po ay taga Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Mindanao. I don't know kung mayroon po bang si Bisaya o Cebuano ho dito. Mayroon po ba taga Mindanao ho dito, mga parokyano? Mayroon po ba? Taas ang kamay. Wala. Now, ako lang at ang Bisaya o Cebuano sa parokyang ito. Anyway, at ito po ay pansamantala lamang ang aking pagbisita o pagmimisa ho dito habang ang inyong kura ay nasa ibang bansa. Bising-busy po. Now, pag-usapan ho natin ngayon mga kapatid, ang ating ipinagdiriwang ngayon ang kapistahan o dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit.